Bago ka bumili ng fertile egg, panoorin mo muna tong video na to. Recently kasi, sobrang dumadami yung mga cases na pinopost na marami daw nabibiling fertile egg pero bugok na pag dumating, ang baba ng fertility rate, walang napipisa, sayang yung pera. Ang daming nagiging issue ngayon sa mga group, no, kung kasali kayo sa mga chicken group, ganyan yung mga nagiging issue. As a seller katulad ko, no, na nagbebenta rin kami ng fertile egg, no, tapos sisiyo, sa amin hirap talaga kaming magbenta ng fertile egg, no. Mamaya sasabihin ko kung bakit, no, iisa-isahin natin. Pero unahin muna natin ano ba yung advantage kung bakit tayo bumibili ng fertile egg. Okay? Unang-unang advantage diyan, syempre mas mura ang fertile egg kumpara sa sisiyo. Kumbaga sa sisiyo, let's say sa Rhode Island Red, kung 120 to 145 ang presyo ng isang sisiyo, pero kung bibili ka ng fertile egg ay minsan 30 to 50 pesos. So laki ng tipid mo talaga, 'di ba? Pero siyempre hindi naman guaranteed 'yun, hindi naman lahat pipisa, no? Hindi naman lahat fertile. So may risk din talagang kaakibat ang pagbili ng fertile egg. Pangalawa, siyempre pag malayo yung lugar, hindi kasi naaabot ng mga like yung mga lalamove, mga rider, o kaya kung ipapalalamove naman ng sisiyo, kung malayo, napakamahal ng babayaran. Kung ipapapetrans mo naman, napakalayo. Isa pang problema kung bakit ang advantage din na bumili ng fertile egg pagtawid dagat. Kasi pagka sisiw or manok, alam ko maraming mga permits na kailangan dahil syempre buhay yan eh. Baka kumalat yung mga sakit, 'di ba? Ganun. May mga permits kang kukunin para ma-ship mo yung sisiw papunta sa isang island, which is mahirap para sa mga backyard breeders. Syempre, ayun na nilang gawin yung sakit sa ulo na yun, 'di ba? Mas pipiliin na lang nila magbenta sa malapit. Pero meron namang mga way like pet transpo, kaya lang sobrang mamahal ng shipping. Usually 3,500 to umabot pa nga ng 5,000 to 8,000. Depende sa layo at depende sa bigat ng ipapadala. So syempre yung mga buyer, iisipin din, ba't ako bibili ng ganong kamahal? 'Di ba? Eh yung shipping ko parang manok na, bibili na lang ako sa malapit. So yun yung nagiging reason. Kaya yung pagka bumili ka ng fertile egg, kahit saan sa Pilipinas, makakarating yan, 'di ba? Okay, so yun yung pangalawang advantage, kahit saan pwede, no, walang halos permit, no. Pangatlo, syempre dahil nga mura siya, pwede ka makapagsimula kaagad ng mas marami. Kumbaga kung sa sisiyo, 10 lang mabibili mo diyan, pwede ka makabili ng 10 to 40. Okay, ngayon punta naman tayo sa disadvantage ng pagbili ng fertile egg, no. Unang-una, hindi yan guaranteed. Hindi mo masusure talaga na pipisa lahat yan, at hindi mo nga rin masusure kung fertile ba talaga yan. Wala kang way, no. Pwede lang natin i-assume na fertile talaga yan, pero ang hirap kasing ma-determine, no? Kailangan mo muna isa lang sa incubator, and maraming chances na sa shipping nawawala yung fertility ng itlog, at hindi natin laging pwedeng isisi sa mga seller, no? Kaya minsan siguro iisipin natin madaling mang-i-scam yung mga seller, like magpadala lang ng itlog na alam naman na hindi fertile, o kaya yung matagal na, yung hindi na fertile, pwede nila ipadala kasi wala ngang way na malaman na kung fertile ba kagad yun or hindi, kasi pwedeng isisi sa shipping. Kasi ganito yan eh. For example, nasa Luzon kami, tapos i-ship natin sa Mindanao, syempre pwedeng sabihin natin na kasi ganito talaga, hindi pwedeng sabihin, ganito talaga yung realidad, no? Dahil nga syempre pagka GNT, LBC, nakabox yan, no? Na ibabox yan, kulob. Ngayon syempre sa nilalagay ng LBC at GNT yan sa truck. Ngayon yung truck babiyahe mainit, kulob na kulob. Ngayon ang itlog kasi na fertile, no? Pagka nakaramdam ng init yan, magi-start yung incubation. Ngayon gagabi, syempre ilalagay sa ship, lalamig, namamatay ngayon yung similya kasi hindi nagtutuloy yung incubation nung itlog. Kaya pagdating sa inyo, madalas nakikita kong reason pagdating bugok na, mabaho na. Kasi nangyari na yung early incubation eh. 'Di ba? Pinak kasi nilagay sa box, shinip na initan, hindi nagtuloy, namatay, bugok. Ganyan yung reason kung bakit namamatay kadalasan yung mga fertile egg. Pangalawa pang disadvantage niyan, syempre kunwari Luzon ulit to Bisaya, no? Visayas, no? Pagka nag-ship tayo, syempre titingnan din natin yung layo. For example, kung sa Luzon hanggang Cebu ay 7 days, syempre ang fertility rate niyan bumabagsak. Sa amin, maximum kami na 7 days sa pag-iipon ng itlog. Eh kung ganito nangyari, pinadala niya nung pang 4th day na ng itlog, pinadala niya. So pagdating dun
sa Cebu, let's say for example, no, pagdating sa Cebu, pang 11 days na nung CCO. So kung fertile man siya, mababa na yung chances na mapisa pa rin. 'Di ba? Kasi mababa na yung fertility rate niya. Kasi pang 11 days niya na. And nandun pa at nainitan. 'Di ba? Ang daming pwedeng mangyari. Pangalawa, pagka naman i-deliver na, kumbaga nandun na, i-deliver na sa bahay ninyo, no? Siyempre, saang nangyari na dyan, dahil ang daming pinagdaanan, nakakalug-kalug na yan. Saka hindi pa natin kontrolado kung paano i-handle ng courier yung mga itlog na yan. Paano kung binato o kaya kakakalipat-lipat, nakakalog. So minsan, namamatay yung sibilya, nababasag yung egg yolk kada kalog, 'di ba? So yung risk talaga sobrang laki. Hindi sa kinakampihan ko yung mga seller ng mga fertile egg na nagshi-ship. Pero kung iisipin mo talaga, ang liit talaga ng chance, lalo kung tawid dagat, na makarating sa'yo ng mataas pa ang fertility rate. Chances niyan, hindi na fertile. Kasi naranasan ko umorder dati ng fertile egg ng darag from Iloilo papunta sa Bulacan. Pagdating dito, lahat basag ang egg yolk. Lahat walang pumisa. Masisisi ko ba yung seller? Hindi ko na sinisi, hindi ko na rin pinapalitan kasi kasi wala, charge to experience na lang kasi talagang pwedeng may mangyaring hindi maganda sa shipping. Kadalasan nung natanggap ko pa, bugok na. So, kailan ba tayo pwedeng bumili ng fertile egg? So, ako, bumibili pa rin ako ng fertile egg, no? Lalo na pag gusto ko ng ibang bloodline. Tapos, may incubator naman ako. Bakit hindi na lang ako magpapisa? Marunong naman ako magpapisa. Dapat natin laging tandaan, no? Bago ka bumili ng fertile egg, dapat marunong ka na magpapisa, hindi yung pagpa-practicean mo yung fertile egg kasi unang-una cost 'yan. 'Di ba? Dapat marunong ka na kung meron kayong native sa inyo o kaya meron ka ng alaga sa inyo, pag-practicean mo muna. Pagka magaling ka na magpapisa, that's the time na pwede ka nang bumili ng fertile egg. Pangalawang dapat i-consider, dapat ang bibilan mo ng fertile egg, land travel lang. Ibig sabihin hindi ka natatawid ng dagat. Yung makakarating sa'yo within an hour or within a day, di ba? Yung motor lang, ganun, o kaya pipick upin mo lang, ganun. Pero sa akin, hindi ko rin sinasuggest na sobrang tagal ng biyahe ng rider, like 5 hours, no, fertile egg. Kasi nakakalug eh. Nakakalug. Tapos pagka kung ibabiyahin nyo naman, pero pwede rin yung ganyan, no. Kung ang suggestion ko lang, kung ibabiyahin nyo yung fertile egg ng nakamotor, no, dapat malamig ang panahon, no. Let's say for example, madaling araw o kaya naman hapon, no, yung paggabi na. Kasi pag nainitan ng tanghali yan, mag-start yung incubation yan, bumababa yung fertility rate. Kaya nga minsan, di ba, pag nag-i-store ng egg, karaniwan naka-chiller pa eh, di ba? So ganun, kung ibibilad mo lang din, babagsak ang fertility rate yan. Pangatlo na dapat mong i-check, syempre yung breeder mismo. Kung talagang nagpapapisa ba siya ng sarili niyang itlog. Kasi kung bibili ka, tapos siya mismo hindi makapagpapisa ng sisiw, siya mismo ang baba ng hatching rate, for sure, pag bumili ka dun, parehas kayo. Di ba? Kasi nga, ganun din yung mga itlog niya. Ibig sabihin, nasa quality rin kasi ng mga breeders. Kasi, what if, ang mga manok niya pala, karaniwan dun sa mga breeders niya, may sakit. 'Di ba? Mababa na fertility rate, matatanda na. 'Di ba? O kaya naman ang ratio ng hen niya sa rooster hindi maganda, like 50 ng inahen, isa lang ang rooster. So hindi lahat nasasampahan. So kaya ang baba ng fertility rate, hindi alaga sa vitamins. May fertile nga pero ang similya hindi quality, namamatay din. 'Di ba? So maraming dapat tandaan pagka talaga fertile egg. Kaya I suggest kung talagang nagsisimula pa lang kayo, mas better pa rin talaga ang sisiw. Kasi yung sisiw, boy na. Sisiw na. Hindi mo na hintayin mapisa. Kasi sa fertile egg, sasalang mo, mag-aksaya ka ng kuryente, panahon, 21 days. 'Di ba? Hindi mo naman sure kung ilan talaga mapipisa. Madalas pa pagka bibili ka, usually, swerte na makakalahati. O kaya swerte na talaga maka 75%. 'Di ba? Pero pagka sa sisiw na yon, makakapili ka pa ng quality na sisiw basta marunong ka tumingin. So, kung ako magsisimula ako ulit, no, kung magsisimula ulit ako ng pag-aalaga, sisiw pa rin ang pipiliin ko. Sisiw or yung breeder na mismo. Wag lang fertile egg kasi ang fertile egg sa ngayon hindi pa siya pang beginner. Para sa akin, para yan sa mga nagpapapisa na talaga.